May mga sandaling hindi mo masabi kung kailan nagsimula ang pagbabago. Basta isang araw, mapapansin mo na lang, iba na sila. Hindi na gaya ng dati ang pakikitungo. Hindi na sila lumalapit para humingi ng payo. Hindi ka na inuuna sa mga desisyon. At kapag nagsalita ka, parang wala na ring bigat ang mga salita mo. Masakit, oo, lalo na kung alam mong buong buhay mo, inilaan mo para sa kanila. Lahat ng sakripisyo, lahat ng pagod, lahat ng oras, ibinigay mo. Hindi bilang utang na loob, kundi dahil minahal mo sila, buong puso. Pero ngayon parang hindi na nila nakikita kung sino ka. Hindi ka na tinatanong, hindi ka na pinakikinggan. At ang mas masakit, parang hindi ka na ginagalang. Maraming magulang ang nararamdaman ito, pero bihira ang nagsasalita. Kasi iniisip nila, baka sila ang may mali, baka nagkulang sila, baka ito talaga ang normal kapag tumatanda. Pero hindi ito normal. At higit sa lahat, hindi ito katapusan. Kung nararamdaman mong unti-unti ka nang nawawala sa paningin ng mga anak mo, tandaan mo, may magagawa ka. At hindi ito tungkol sa pagsigaw o pangaral. Hindi ito tungkol sa pagpapaalala ng lahat ng ginawa mo. Ang tunay na respeto, hindi hinihingi. Ipinapakita ito sa paraan ng pamumuhay mo. Tahimik pero buo. Hindi maingay pero matatag. Sa video na ito, ibabahagi ko sa iyo ang 8 konkretong hakbang, walang drama, walang paligoy-ligoy, para muling maibalik ang respeto ng mga anak mo. Hindi ito instant, hindi ito madali, pero bawat isa makapangyarihan. Bawat isa may kakayahang baguhin ang dynamics ng inyong relasyon. Kung nararamdaman mong dahan-dahan kang nawawala sa tahanang ikaw mismo ang nagtayo, oras na para tumayo muli. Hindi para magalit, kundi para ipaalala, hindi sa kanila, kundi sa sarili mo, na karapat-dapat kang igalang. Dahil sa katahimikan, may dignidad. At sa dignidad, bumabalik ang respeto. Tanong ko sa iyo bago tayo magsimula, naramdaman mo na rin ba na parang wala ng halaga ang boses mo sa sarili mong tahanan? Kung oo, i-comment mo lang ang salitang nararamdaman ko. Hindi para magreklamo, kundi para malaman mong hindi ka nag-iisa. Una, tigilan ang paghahabol sa atensyon. Kilala ko si Aling Nida, 71 taong gulang. Dati siyang prinsipal sa isang pampublikong paaralan. Matapang, marunong, iginagalang. Pero ngayong siya'y nasa bahay na lang, tila ba unti-unti siyang nawawala sa eksena ng sariling pamilya. Kapag may salu-salo, wala na siya sa gitna. Kapag may problema, huli na siyang nasasangkot. Sa bawat araw na lumilipas, mas ramdam niya ang katahimikan, hindi ang tahimik na mapayapa, kundi ang tahimik na parang wala ka na. Ang una niyang reaksyon, gumawa ng paraan para mapansin, nagpapadala ng pagkain kahit walang okasyon, palaging tanong ng tanong sa chat group nila, laging nakikisabay sa plano ng mga anak, kahit hindi naman siya komportable. Minsan, kahit may sakit, pumupunta sa mga lakad para lang masabing nandyan siya. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil takot siyang tuluyang makalimutan. Dumating pa sa punto na kahit hindi siya iniimbitahan, kusa siyang sumasama. Umaasa siyang sa pagiging laging present, babalik ang atensyon at init ng loob sa kanya. Pero sa totoo lang, lalo lang siyang hindi pinapansin. Lalong nasanay ang mga anak niya na nariyan lang siya palagi, na parang isa siyang kasangkapan sa bahay, nandyan, pero hindi kinakausap, hanggang sa napagod siya. At doon nagsimulang magbago ang lahat. Hindi na siya nagpupumilit na sumama. Hindi na siya nagtatanong ng paulit-ulit. Hindi na siya nag-aalok ng tulong na hindi naman hinihingi. Sa halip, ibinalik niya ang atensyon sa sarili. Nagsimulang magtanim sa likod bahay. Gumising ng mas maaga. Muling nagsulat sa lumang diary na akala niya'y hindi na niya mababalikan. Nagbalik siya sa katahimikan, hindi dahil sa pagtalikod, kundi dahil sa pagpili ng sarili. At isang araw, ang anak niyang si Raymond ang unang nag-text, "Ma, kamusta ka na?"
Parang hindi na kita naririnig lately. Isa lang yon sa mga mensahe na nagsimulang bumalik. Dahil sa kanyang pagkawala, napansin ng mga anak niya ang presensya na dati nilang binaliwala. Ang irony, nang tumigil siyang magpakita, doon siya hinanap. Dahil doon lang nila napansin ang puwang ng katahimikan niya. At doon nagsimulang bumalik ang respeto. Hindi dahil pinilit niya, kundi dahil pinili niyang igalang ang sarili niya. Ikalawa, ibalik ang sariling paninindigan. May kilala akong ama, si Mang Ernesto. Dating welder, matibay ang katawan at higit sa lahat, matatag ang loob, isang haligi ng tahanan na hindi basta-basta natitinag. Pero ngayong nasa edad 70 na siya, parang unti-unting nag-iba ang kilos niya. Sa halip na siya ang magtakda ng direksyon, siya na ang sumusunod. Sa halip na siya ang sentro ng desisyon, tila isa na lang siyang tagasunod sa sariling bahay. Minsan sa harap ng anak niyang si Joel, tinanong niya kung pwedeng ayusin ang pagkakaayos ng cabinet sa sala. Pero bago pa siya makapagtapos ng salita, naputol na siya ng anak. Pa, hayaan mo na yan, kami nang bahala. Sa ibang magulang, simpleng sitwasyon lang ito. Pero kay Mang Ernesto, isang dagok ito sa kanyang dignidad. Dahil habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang humihina, pati boses natin sa bahay, unti-unting nababawasan ng bigat. At kapag palagi kang pinapahinto sa gitna ng sinasabi mo, kapag hindi ka tinatanong sa mga bagay na dati ay ikaw ang namumuno, mapapaisip ka, may halaga pa ba ako? Pero ang totoo, ang halaga ay hindi binibigay, inaangkin. Kaya't si Mang Ernesto, sa halip na manahimik, unti-unting ibinalik ang kanyang paninindigan. Hindi siya sumigaw, hindi rin siya nagreklamo. Kapag may gusto siyang sabihin, tinatapos niya ito kahit may umaalpas na interrupt. Kapag may desisyong hindi siya sang-ayon, magalang pero buo ang loob niyang nagpapaabot ng saloobin. Hindi palaban, pero hindi rin pasangawa. Maraming pagkakataong tinignan siya ng anak niya na para bang naiilang. Pero tiniis niya iyon kasi alam niyang bawat tahimik na paninindigan, unti-unting gumagawa ng espasyo sa pagitan nila, hindi para lumayo, kundi para lumalim. Muling bumalik ang tindig niya. Naglalakad siya tuwing hapon, nakaayos pa rin ang buhok, bit-bit ang kanyang lumang journal. At kapag nagsasalita siya, may timbang. Hindi dahil pinalakpakan siya, kundi dahil mararamdaman mo na naniniwala siya sa sarili niyang sinasabi. Sa mga simpleng payo niya tungkol sa buhay, pera o relasyon, ramdam mong hindi ito pamimilit, kundi paalala mula sa taong may tahimik na tapang. Ang tunay na paninindigan ay hindi laging kailangang marinig ng marami. Minsan, sapat na ang malaman mong sa sarili mo, hindi ka basta-basta uurong. At kapag nakita ito ng anak mo, kahit hindi agad, unti-unti nilang makikitang hindi ka na lang basta si tatay. Isa kang taong may sariling paniniwala, may direksyon, may boses, at dito nagsisimula ang pagbabalik ng respeto. Hindi sa galit, hindi sa sermon, kundi sa tahimik pero buo mong tindig. Ikatlo, iwasan ang pakikipagtalo, piliin ang tahimik na halimbawa. Hindi lahat ng laban ay kailangang salubungin ng sigaw. Hindi lahat ng pagkukulang ay kailangang ituwid gamit ang sermon. At higit sa lahat, hindi lahat ng anak ay natututo kapag pinapahiya mo sila sa galit. Ang iba, lumalayo. Ang iba, tumitigas ang puso. Pero may isang paraan na mas epektibo pa sa kahit anong argumento. Ang kapangyarihan ng magandang halimbawa. Kilala ko si Aling Minda, isang inang 3 dekada ng biyuda. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan, nanatili siyang matatag. Ngunit ngayon, tuwing may hindi siya sinasang-ayunan sa anak niyang si Karen, napapansin niyang hindi siya pinakikinggan. Minsan ay pinagtatawanan pa. "Ma, old school ka na talaga," sabi ng anak habang umiiling. Dati sinasagot niya ito. Dati ipinaglalaban niya ang kanyang punto, mataas ang boses, mabigat ang loob. Pero habang tumatagal,
napansin niyang wala itong naibabalik na respeto. Kaya't isang araw, tumigil siya, hindi sa pakikipag-usap, kundi sa pakikipagtalo. Simula noon, kapag may nasasabi ang anak niya na hindi niya gusto, tahimik lang siyang nakikinig. At kapag siya na ang nagsalita, simple lang ang mga salita, pero may laman. Hindi ko man maintindihan ang lahat ng bago, pero hindi ibig sabihin wala na akong alam. Yun lang, walang sermon, walang galit. Pero ang dating, mas matindi pa sa sigaw. Sa mga sumunod na linggo, napansin ni Karen na kahit hindi ipinipilit ng ina ang kanyang opinyon, hindi rin ito sumusuko. May paninindigan, may dignidad, hindi kailangang ipagsigawan. Ramdam mo, nagsimulang magbago ang tono ng kanyang boses tuwing kinakausap si Aling Minda. Mula sa sarkastiko, naging magalang. Mula sa padabog, naging mapitagan. At si Aling Minda, hindi siya nagbago ng prinsipyo, hindi siya naging mas agresibo, nanatili siyang kalmado pero buo. At sa katahimikan niyang iyon, mas lumalim ang kanyang presensya. Dahil minsan ang pinaka-epektibong leksyon ay hindi galing sa bibig, kundi sa kilos. Sa kung paano ka tumingin, kung paano ka tumahimik, kung paano ka maglakad papalayo ng hindi galit, pero alam mong tama ka. At doon mo makikita, ang respeto ay hindi nakukuha sa puwersa. Nakukuha ito sa anyo ng tahimik na haligi, hindi nakikisali sa ingay, pero hindi mo maitatangging nandoon. Ika-4, magtakda ng hangganan kahit sa loob ng bahay. May mga magulang na tahimik lang kapag sumasagot ang anak ng may pagtaas ng boses. May mga lolo't lola na pinapalampas ang mapanirang biro o di magandang asal dahil ayaw ng gulo. Pero ang hindi alam ng marami, ang lahat ng ugaling pinapayagan, unti-unting nagiging normal. At ang normal na walang hangganan na uuwi sa kawalan ng respeto. Kilala ko si Mang Robert, isang dating negosyante. Disiplinado, malinis, organisado. Pero sa bahay ng anak niya, parang nawalan siya ng saysay. Tuwing may sasabihin siya, laging may kumukontra. Kapag nagbibigay ng suhestyon, kinukutya. Nung una, tinitiis niya, iniisip niya, baka sensitive lang sila. Pero habang tumatagal, parang siya na ang bisita sa sariling pamilya. Hanggang sa isang gabi, naglakas loob siya. Hindi siya sumigaw, hindi rin siya nagalit. Nang bastusin siya sa mesa, tumayo siya at mahinahong nagsabi, "Hindi ako makikipag-usap kung hindi ako tratuhin ng may respeto." Tahimik ang lahat. Doon lang nila na-realize na lumalampas na sila sa hangganan. Mula noon, hindi na siya basta pumapayag sa lahat. Kapag ayaw niya sa schedule ng lakad, sinasabi niya. Kapag hindi maganda ang tono ng kausap niya, tahimik lang siyang hindi sumasagot. At unti-unti, ang dati niyang mahinang presensya naging pundasyon ng bagong respeto. Isang araw habang kumakain silang lahat, biglang tumahimik ang anak niya. "Pa, ikaw, anong palagay mo sa plano namin?" Para kay Mang Robert, simpleng tanong lang yon. Pero sa loob-loob niya, iyon ay pagbabalik ng puwang na matagal na nawala. Ipinakita lang nito na sa pagtayo niya para sa sarili, tinuturuan din niya ang anak niyang lumugar. Ang hangganan ay hindi pader na pumipigil sa pagmamahalan. Bakod ito na nagsisilbing gabay. Dito malalaman ng mga anak kung saan sila dapat huminto at saan sila dapat magpakumbaba. Kapag malinaw ang hangganan, malinaw din ang respeto. At dito ko gustong idagdag ang paalala. Kung napapaisip ka habang nakikinig, kung nararamdaman mong ikaw ito, baka panahon na para manindigan din. Sa gintong edad, lagi kaming may ganitong mga aral. Kaya kung gusto mong matuto pa ng mas matatalinong paraan para igalang ka muli, maglaan ka ng panahon para manatili sa aming mga susunod na video. Hindi mo kailangang sumigaw para pakinggan. Minsan sapat na ang magsabi ng hindi. Kapag ginawa mo ito ng may respeto sa sarili mo, matututo rin silang gumalang. 5, alagaan ang sariling emosyonal na mundo. Hindi lahat ng pagkapagod ay galing sa katawan.
Minsan, mas mabigat ang emosyonal na pagod, lalo na kung parang ikaw na lang palagi ang naghahabol. Kapag ang mundo mo ay umiikot na lang sa pag-asang mapansin ka ng anak mo, dun mo mararamdaman na may nawawala. Hindi pagmamahal, kundi respeto. Kilala ko si Aling Belen, 74 na taong gulang at ilang taon nang mag-isa sa bahay. Ang anak niyang si Krista ay nasa abroad. Sa unang mga buwan, araw-araw silang nagkakausap. Video calls, updates sa mga ulam, kwento tungkol sa halaman. Pero habang tumatagal, humihina ang koneksyon, hindi ng signal, kundi ng atensyon. Paiksi ng paiksi ang reply. Mas madalas, "Sorry ma, busy ako." Ang reaksyon ni Aling Belen, lalo siyang nagpupumilit. Araw-araw tumatawag, nagtatanong ng paulit-ulit, nagpaparamdam ng pagkamis kahit hindi sinasagot. Ang akala niya, ganito ang paraan para mapalapit ulit. Pero sa halip na bumalik ang lambing, lalong lumayo ang loob ng anak niya. Hanggang isang araw tumigil siya. Hindi dahil napagod lang, kundi dahil naisip niyang kailangan niya ring alagaan ang sarili. Naglakad siya sa plaza, sumali sa art class. Nagsimulang magluto ulit, hindi para ipakita, kundi para sa sarili. At sa katahimikan niyang iyon, biglang dumating ang isang mensahe. "Ma, kamusta ka na? Parang di na kita naririnig." Doon niya naisip, minsan pala, ang presensya mo mas napapansin kapag hindi mo ito ipinagpipilitang iparamdam. Minsan ang katahimikan ang tunay na puwersa para bumalik ang koneksyon. Ang emosyonal mong kaligayahan ay hindi dapat nakaasa sa atensyon ng iba. Kapag masaya ka sa sarili mong mundo, kapag may saysay ang araw mo, kahit walang tumatawag, doon bumabalik ang respeto. Hindi dahil hinanap mo, kundi dahil ipinakita mong buo ka. Kaya kung nararamdaman mong ikaw na lang ang nagbibigay ng effort, baka panahon na para ibalik ang atensyon mo sa sarili mo. Hindi para lumayo, kundi para maalala mo ulit kung sino ka bago pa man sila naging sentro ng lahat. Ika-6, itigil ang pagbibigay na walang pasasalamat. Natural sa magulang ang magbigay. Ganyan tayo pinalaki. Pero ang tanong, kapag nagbibigay ka at tila hindi na ito napapansin o pinahahalagahan, kailan ka titigil? Hindi dahil gusto mong magkulang, kundi dahil ayaw mong mawala ang sarili mong dignidad. Kilala ko si Mang Elmer, 4 ang anak. Halos lahat sinuportahan niya, tuition, emergency, bantay sa apo, lahat. Pero habang tumatagal, napansin niyang hindi lang wala ang salamat, wala na ring pagtanaw. Para bang naging expected na lang siya, hindi pinahahalagahan. Nung naospital siya, 2 araw siyang walang dumalaw. Doon siya natahimik, hindi dahil nagtampo, kundi dahil napagtanto niyang siya rin ang nagturo sa mga anak na huwag siyang pahalagahan. Kasi palagi siyang nagbibigay kahit hindi na siya kinikilala. Mula noon natutunan niyang magsabi ng hindi ngayon. Tinutukoy muna kung para saan. May plano ka ba? Kailangan ba talaga ito? Hindi ito pagdadamot. Ito ay pagtatanggol sa natitirang dignidad. May isang tanong mula sa anak niya. "Pa, bakit parang iba ka na?" Sagot niya, "Hindi ako nagbago. Natutunan ko lang na hindi ko kailangang ubusin ang sarili ko para lang maramdaman na may halaga ako." Hindi ito galit, pero may bigat. At doon nagsimulang bumalik ang respeto. Hindi dahil humingi siya ng pasasalamat, kundi dahil ipinakita niyang hindi siya obligado at ang kabaitan ay hindi dapat abusuhin. Katulad din ito ng kwento ni Aling Letty, isang retiradong guro. Isa lang ang anak niya, si Marla. Minsan tuwing may gastos sa bahay, si Letty ang naghahanap ng paraan. Tuwing kailangan ng yaya sa apo, siya ang umaalalay. Pero kahit ganoon, hindi siya tinatanong kung kumusta siya. Kapag siya ang may kailangan, laging wala sa budget. Hanggang isang araw, hindi siya sumipot sa school event ng apo. Tahimik lang. At sa unang pagkakataon, tinawagan siya ni Marla. "Ma, okay ka lang ba?" Ang sagot niya, "Ayos lang ako."
Pero hindi ibig sabihin na riyan ako palagi, dapat mo akong laging asahan. Mula noon, naging mas balanse ang ugnayan nila dahil minsan kailangang mawala ka sa eksena para mapansin kung gaano ka pala kahalaga. Ang pagmamahal ay hindi laging pagbigay. Minsan, ito rin ay pagtanggi. Pagtanggi na may kababaang loob. Dahil kapag natutunan mong magsabi ng hindi, mas nakikita ka nilang buo, hindi bilang tagapagsilbi, kundi bilang magulang na may halaga. At sa bawat pagtangging iyon, hindi lumalayo ang loob. Sa halip, mas lumalapit sila dahil hindi ka lang basta nagbibigay. Nagiging halimbawa ka kung paano mahalin ang sarili. Ikapito, lumayo sa guilt trips na galing sa anak. May mga anak na kapag hindi nasusunod ang gusto, may kasamang panunumbat. Ginawa ko naman lahat bakit hindi mo ako matulungan? O minsan, pag ako nawala, saka mo lang marirealize. Sa unang pakinig, para itong normal na drama. Pero kapag palaging ganito ang tono, hindi na ito usapang magulang-anak. Isa na itong emosyonal na manipulasyon. Kilala ko si Aling Norma, 59 na taong gulang at may anak na madalas magparinig ng guilt tuwing may hinihingi. Isang beses, hindi siya nakapaghiram ng pera at sinabihan siya ng anak, "Wala ka talagang kwenta bilang ina." Masakit. Pero imbes na magalit, tumahimik lang siya. Pero sa loob niya, gumuho ang loob. Nung gabing iyon, hindi siya nakatulog. Paulit-ulit sa isip niya ang sinabi ng anak. Pero kinabukasan, nagdesisyon siyang hindi na siya papayag ulit. Nakipag-usap siya, hindi para magtalo, kundi para magtakda ng linya. Hindi ko kailanman ginamit ang pagmamahal ko bilang sandata. Huwag mo ring gamitin ang pangangailangan mo para saktan ako. Tahimik ang anak at sa unang pagkakataon, nakita ni Aling Norma na pwedeng magsalita ng buo ang isang ina. Nang hindi nagagalit, pero hindi rin nagpapagamit. Simula noon, nagbago ang dynamics. Kapag may hinihingi ang anak niya, tinatanong muna niya kung ito'y talagang kailangan o parte lang ng dating ugali. Kapag naririnig niya ang panunumbat, humihinga muna siya ng malalim, tapos tahimik na sinasabi, "Hindi ako pipilitin sa konsensya. Kung mahal mo ako, intindihin mo rin ang pinagdadaanan ko." Sa unang mga linggo, malamig ang samahan nila. Pero habang tumatagal, natutong lumugar ang anak. Isang araw habang nasa labas sila ng bahay, bigla siyang tinanong, "Ma, galit ka pa rin ba?" Sumagot siya ng diretso, "Hindi ako galit. Natutunan ko lang huwag pilitin ang sarili ko para lang mapalapit sa taong hindi marunong rumespeto. Hindi yun sigaw, hindi sermon, pero dama mo ang bigat." Ang guilt trip ay hindi paghingi ng tulong. Isa itong anyo ng kontrol. At kapag palagi kang sumusuko rito, natututo silang hindi ka respetuhin, kundi gamitin. Kaya kung gusto mong ibalik ang dignidad sa relasyon nyo, simulan mo sa pagtanggi sa mga salitang pumipilit sa iyo sa pamamagitan ng awa. Minsan ang pagtayo para sa sarili mo ay hindi laban, kundi paalala. Paalala na hindi ka masamang magulang dahil marunong kang magsabi ng hindi. At sa tuwing pipiliin mong tumahimik pero buo, mas nagiging malinaw sa kanila na hindi ka na ang dating ikaw, na ngayon isa ka ng taong may tinig, may limitasyon at higit sa lahat may respeto sa sarili. Ikawalo, itigil ang pagpapaliwanag sa mga ayaw namang umintindi. May mga magulang na kahit pagod na, pilit pa ring nagpapaliwanag. Umaasa silang kapag inisa-isa nila ang dahilan, maiintindihan sila ng anak. Kaya ako hindi sumama, masama ang pakiramdam ko. Kaya hindi ako nakapagbigay, kulang din ang budget ko. Paulit-ulit, pero kahit anong paliwanag tila hindi pa rin sapat. Lalo lang lumalalim ang tampo, ang panunumbat at ang pagmamaliit. Pero narito ang masakit na katotohanan. May mga anak na hindi handang makinig dahil hindi nila hangarin ang pag-unawa. Gusto lang nila ang makuha ang gusto nila. Kilala ko si Mang Cesar, isang retiradong mekaniko.
Isang araw tumanggi siyang magpadala ng pera sa anak niyang nasa Maynila. Sa halip na intindihin ang paliwanag niya, sinabihan siya ng anak ng, "Ang damot mo talaga." Gabi-gabi, sinusubukan niyang i-text, ipaliwanag ang side niya, ihingi ng pasensya ang sarili. Pero walang reply. Hanggang sa isang araw na pagtanto niya ang totoo, hindi kulang ang paliwanag niya. Sobra nga, ang kulang ay respeto sa kabila ng paliwanag. Simula noon, tumigil siya. Hindi sa pagmamahal, hindi sa pagkalinga. Tumigil siya sa pag-uunahan magpaliwanag sa mga ayaw namang umintindi. Mas pinili niyang tumahimik at maghintay, hindi ng paghingi ng tawad, kundi ng pagkakataong ang anak niya mismo ang magtanong, hindi para humingi, kundi para umintindi. Sa mga sumunod na buwan, mas naging tahimik si Mang Cesar. Pero sa katahimikang iyon, unti-unting bumalik ang espasyo. Isang gabi, habang kumakain silang mag-ama sa isang maliit na karinderiya, nagsalita ang anak niya. "Pa, bakit hindi ka na masyadong nag-e-explain ngayon?" Tumingin lang siya, ngumiti ng kaunti, at sumagot, "Dati kasi, kahit anong paliwanag ko, hindi mo naman ako naririnig. Ngayon, mas pinipili kong pakinggan muna ang sarili ko. Walang sermon, walang drama, pero ramdam mo ang bigat ng sinabi niya." Mula noon, hindi na siya agad nagpapaliwanag. Kapag tinanong, sumasagot siya kung kailan siya handa. At alam mo kung ano ang nangyari? Ang dating anak na laging demanding, natutong maghintay, natutong makinig. Dahil sa pananahimik ni Mang Cesar, mas naging malinaw ang bigat ng kanyang presensya. Dahil minsan ang respeto ay hindi na ibabalik sa salita. Nababalik ito sa pananahimik na may dignidad. Sa paninindigang hindi kailangan ipaliwanag sa lahat. Sa paniniwalang hindi mo kailangang paniwalaan ka para paniwalaan mo ang sarili mo. Kung nararamdaman mong bawat usapan ay nauuwi sa pagdedepensa ng sarili mo, baka panahon na para huwag munang magsalita. Hayaan mong ang kilos mo ang magsalita. Hayaan mong ang pananahimik mo ang bumuo ng espasyong hindi kayang punan ng paliwanag. At mula roon, baka mas maintindihan ka pa nila, hindi dahil pinilit mo, kundi dahil nakita nila. Narinig mo na ang 8 paraan, 8 hakbang, 8 anyo ng katahimikan. Pero iisa ang pinanggagalingan, ang pagnanais mong respetuhin hindi dahil kailangan ka, kundi dahil pinili mong igalang ang sarili mo. Bago tayo magtapos, may ilang tanong kami sa iyo. Hindi para sagutin ngayon, kundi para bit-bitin mo kahit matapos na ang video. Kailan ka huling tumanggi nang hindi mo kinailangang ipaliwanag? Kailan mo huling pinili ang sarili mong kapayapaan kaysa sa pagtatalo? Kailan mo huling naramdaman na sapat ka kahit wala kang pinapatunayan? Kung ramdam mong panahon na para bumawi sa sarili mo, hindi ka nag-iisa. Kasama mo kami. Comment mo sa ibaba ang salitang nararamdaman ko. Hindi para magreklamo, kundi para ipaalala sa sarili mo. Buo ka pa rin kahit ilang ulit kang binaliwala. At kung may kakilala kang tila unti-unting nawawala sa mata ng sarili niyang anak, ipasa mo ang video na ito. Baka ito ang sagot sa tanong na matagal nang hindi masabi. Habang naglalakad ka sa direksyon ng katahimikan, unti-unting mararamdaman mo na hindi ka pala nag-iisa. Marami pala kayo, mga magulang na minsan ay napagod, nasaktan, at naisantabi. Pero sa gitna ng pananahimik may lakas. Sa gitna ng pag-atras may pagbangon. Hindi mo kailangang ipaliwanag palagi. Hindi mo kailangang magsabi ng dahilan para lang maintindihan. Ang kilos mo, ang tindig mo, ang katahimikan mo, iyon na ang paliwanag. Minsan, ang pinakamalalim na pagmamahal ay hindi malakas ang boses, pero ramdam hanggang buto. Minsan, ang tunay na respeto ay hindi hinihingi. Kusa itong bumabalik kapag nakita nilang buo ka kahit wala sila. At kung dumating ang araw na bumalik sila,
Hindi dahil kailangan kanila, kundi dahil gusto kanilang makasama. Doon mo mararamdaman ang tagumpay, tahimik, payapa, buo. Mula ngayon, hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo. Hindi mo kailangang baguhin ang pagkatao mo para lang mapansin. Hindi mo kailangang ipaglaban ang koneksyon kung ikaw lang ang gumagalaw. Dahil sapat ka. Tahimik ka man pero buo ka. Hindi mo kailangang sumigaw para mapakinggan. Sa katahimikan mo, nandoon ang lakas mo.